Mga paps, dito na naman ako. Matagal akong hindi nakapag-vlog dahil medyo busy. Ito ngayon mga paps, ibahagi ko sa inyo ito mga sira. I-reading natin ang resistance ng ating mga stator coil at pulser. Ito mga paps, may record ako dito. Ito, ayan, 120. Ayan, yan yung mga record ng pulser ko tsaka primary coil. Tulad nito, maraming stator coil dito, iba't ibang motor. Ito isit natin paps sa ohms. Ayan, sa Tuki. Sa ibang multimeter 2,000 nakalagay yan. Ito Tuki lang. Tuki 2,000 pa rin yan mga paps. Ito unahin natin ang mga pulser na hiwa-hiwalay. Ayan, ito sa ano to paps, sa Rossi 125. Check natin. Hindihan natin yung ilaw. Ayan, ilan yung reading nya. Bakit parang hindi makita? 158 yan, 158 paps yan, 158. Doon na i-record ko na ito. Ito yung sa Lucky Star to paps. Ayan, 132 na i-record ko, 133. Ito mga paps sa Rakal ito paps. Ayan, wala talaga, 0-0 yan paps. Wala na talaga yon, wala sang resistance. Ito sa Rossi ulit na 125. Ayan, 155, 54. Ayan o, na-record ko doon kanina na 156. Ayan yung, ito naman paps, stator coil na wala siyang pulser. Paliwanag ko sa inyo kung saan yung pulser nito. Hindi totoo yan, bola lang yan. Ito naman paps, yung stator coil ng Rossi, Rakal din. Check natin. Hanapin natin yung blue white, kung ilan yung, ayan, 120 yung resistance ng pulser nya. Ito naman paps sa STX na Yamaha. Check natin yung pulser nya. Kahit baliktaran lang to yung sa Yamaha, yung pag-check, kasi dalawa naman yung wire basta dalawang wire, kahit baliktaran lang yung pag-check ng pulser natin. Ayan, 179 yan paps yung resistance nya. Alam nyo paps kung bakit ito naman wala siyang pulser. Yung pulser niya ay good pa, mataas pa yung resistance niya, nasa 150. Kaya tinanggal ko siya at ipinalit ko doon sa isang motor kasi good pa. Ito yon, sunog yung stator niya, yung primary coil sunog. Tapos ito naman paps, good ito, good yung stator coil nya tsaka primary coil. Kasi yung resistance nito ng primary coil, ito paps 541. Ibig sabihin good pa ito. Ito lang yung sira niya. Wala kasi akong mabili na
mismong pulser. Kasi minsan mayroon ako nabibiling pulser sa mga tindahan, pero madalang lang ang may kaparehas. Kasi yung iba-ibang brand, hindi magkaparehas yung butas dito. Katulad nito sa Yamaha, magkaiba din yon, magkaiba din ito. Ayan, kaya mahirap maghanap mga paps. Ito naman paps, kahit na mataas yung resistance ng STX 179, alam nyo bakit nasisira ang ating mga pulser? Ito, grounded na yung sa STX. Tingnan nyo mga paps, na ano na yan, pinasukan na ng langis. Kasi yung STX ko, tumagas yung langis sa oil seal, kaya napasukan ng langis. Kaya kahit na mataas pa yung resistance niya, ay sira na yan. Ito paps, sira na rin ito mga to. Kahit sabihin na mataas pa yung resistance nila, hindi bumaba sa 100, yan, matataas yan. Lahat po yan busted yan paps. Kasi ito paps, yung mga pulser na ito ay dry stator sila, hindi sila babad sa langis. Kaya pag napasukan ito ng langis yung sa loob nila, lalo na pag nagli-leak yung yung oil seal, doon nasisira yung mga motor natin. Kaya pinalitan ko lahat ng mga ito, pinalitan ko. Good pa yung mga primary coil nila, good pa. Kaya ito lang yung pinalit ko, yung mga pulser. Kaya marami akong pulser na hiwa-hiwalay. Ganun lang mag test mga paps. Kasi may nabibili naman ako na pulser lang talaga na tindahan. At may dagdag pa pala ako paps ha. Ito, may brand new akong pulser dito, i-reading ko. Ito, yan, para makita nyo, i-reading ko. Hindi ko na i-record yun dito. Pulser ito paps ng Krypton. Ayan o, tingnan nyo kung ilan yung resistance nya. Brand new yan, galing ng Thailand. Ayan, 271. Ayun, galing ng Thailand, 271. Ayun, nakabox pa yan paps, oh, nakabalot. Kaya pang reserva ko itong mga paps, kasi na baka sakaling tumirik yung motor ko, may ipapalit ka agad ako. Ito naman paps, yung mga record na to, papaliwanag ko sa inyo kung bakit 223, may 256. Stator ito na pinalit ko doon sa STX na busted na yan, mga yan, wala na yan, busted lahat yan. Ito yung sa STX, yung brand nyo, pag malamig siya, ito yung resistance nya, 223. Pag mainit, ito na siya, tumataas paps yung resistance nya, 253. Ito naman yung sa Krypton, yan, 279. Pag malamig, pag tumataas, pag mainit na, ito na, tumataas na siya, 294. Minsan yan umaabot ng 300 yan paps, 309. Ganyan paps. Ito, puro good yan, pang Yamaha. Mataas talaga yung resistance ng pulser ng mga Yamaha. Ito, good din yan. Ito, busted na yan. Yung sa Mio naman, nasa 220 ganon yung mga pulser nila, 200 to. Yung sa 155 nila check ko, 200 to, 204. Good siya. Pero yung sa mga Rossi,
yung mga China made, umaabot lang yan sa pinakamataas nila, ito mga 159 or 156. Ganon yung pinaka mataas nilang reading. Kasi pag akong bumili ng stator coil o kaya pulser, nagdadala ako paps ng multimeter, tinitest ko. Wala namang problema paps kung brand nyo siya doon sa aftermarket na binili natin. Kahit na mas mababa yung resistance dito, basta hindi sa grounded, mapaandar niya yung motor natin. Yung problema lang kasi kahit na mataas yung resistance ng ating motor, pag grounded na yan, hindi niya na kaya mag-supply ng malakas na kuryente sa ating CDI, kaya hindi natin mapaandar, hard starting yung ating mga motor. Minsan basa-basa pa yan pag umandar tapos pinatay mo. Hindi ganon yung kasi ganon yung sistema ng ng kuryente na na sumusupply sa atin mga motor. Kasi pag ako paps yung nag-aayos ng motor, pag naghanap ako ng kuryente, tinatanggal ko yung wako ng spark plug natin, o tapos hahawakan ko yung dulo, yung mismong wire, tapos i-kick ko. Nalalaman ko kung mapapaandar ba ng kuryente yung motor natin. Kasi pag hinawakan mo yun na may kalat-kalat, mahirap yun, yung hard starting yun, yung kalalabasan aandar siya pero mahirap. Pero kung buo yung yung kuryente na nagsusupply doon sa dulo galing sa sa CDI natin, malakas yung supply ng pulser natin, hindi siya grounded, buo talaga yung lumalabas na kuryente. Yun yung papaliwanag ko sa inyo mga paps. Kasi yung napanood ko sa YouTube, yung mga ganito na sabi good daw yan, hindi nila alam na kahit na ganyan yung resistance ng ating mga motor mataas, kung grounded naman wala, busted yun paps. Kaya nga pinalitan ko mga pulser na yan ayan at andyan mga kapitbahay ko lang yung iba nagpapagawa dito, ayan gumagana naman sila lahat. Yun lang yung pinalit ko. Hindi kagaya nito ng Krypton mga paps, kahit babad yan sa sa langis, wet stator yan yung Krypton. Basta hindi napasukan yung pulser niya, hindi nasira yung magnet wire niya dyan sa loob, mga nakabuhol yun na maliliit, basta hindi mapasukan ng langis yan, kahit na mataas, aabot ng 300 yon, good pa rin yun, hindi siya sira. Ito mga sira na yan, ay ito good yan, ito yung sa taas sira yan, ito puro good yan. Ito nakita nyo naman yung bagong paps ng pulser ng Krypton, nasa 271 yung reading niya. Yun lang mga paps. Tapos ipapakita ko sa inyo paps yung reading ng ito mismo nakakabit sa motor ko, kung malamig siya tapos mainit, tapos malamig tapos mainit, kung tumataas yung reading niya. Sige paps, idudugtong ko yan yung record na to sa video doon sa motor ko. Yun lang yung tip ko sa inyo mga paps. Kaya kailangan mayroon tayong alam sa atin mga motor pa. Okay, maraming salamat mga paps. At sana magustuhan nyo yung paliwanag ko, at humihingi po ako sa inyo ng tulong, like, subscribe, at i-share nyo na rin, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga
video na aking i-upload. God bless po sa atin lahat mga paps. Tsaka pag na paps yung mga motor natin, malalaman naman natin yung kung pasira na yung pulser natin eh. Puputok yun, yung maandar siya tapos biglang puputok na parang baril na tapos bigla siyang mamamatay. Yan yung nangyari paps sa motor kong STX. Yan. Tapos hanggang sa lumala na siya at mahirap na paandarin. A few moments later. Mga paps, ito pala i-test ko yung pulser ng STX, yung malamig siya. Ayan, naka-set natin sa ohms, 2 key ohms. Ayan. Yung Yamaha kahit baliktaran lang yan paps, walang problema. Ayan o, 221 pag sa malamig siya. Pag mainit na yan, 250 plus. Yan o, 220, 221. Ganun lang paps. Good morning mga paps. Alamin po natin yung pulser natin ay habang mainit siya, mataas yung resistance niya kaysa dun sa malamig siya. Kaya kailangan natin malaman ito. Tulad nito, galing ako sa biyahe, chinik ko yung pulser niya. Ayun, 253. Mainit ito paps, yung motor ko. Pero pag malamig siya, yung reading nito 217 o 223. Ganun po mga paps. Ito nga pala yung Krypton na motor. Ikumpara natin doon sa STX na motor. Yung pulser niya, ito malamig to, hindi pa umandar to. Check natin yung resistance niya. Ilagay natin sa 2 key. Ayan yung resistance niya mga paps, 278. Natatapos lang ko lang pinaandar to. Pinaandar ko yung rapid backfire ko ulit. Mainit na to dahil naka-revolusyon na, talagang naka high RPM. Titest ko ngayon yung pulser niya. Ayan, naka-on na yung multimeter natin, naka-set na sa 2 key. Ayan, 294. Ngayon kanina medyo mababa yung konti. Ayan, yung reading niya paps. Paano masabing sira yan? 309 ay umaandar yan paps eh.